panukalan, bulan kang may kagayonan. Simbolo mo liwanag sa kaduluman, sa eksperyensya asin inagihan, naging agyat sa mga katawuhan. Sa tupaman hasta niyan, talubo mo hininguhang daguson, nanggaduguan naging kapital, maabot ang paglaom na kauswagan. Kahoy na mulabi kang masarit, maski subas ko di ka kayang tumbahon. Daranunan kasayuan ang dahilan, pagkamuot sa Diyos sa tao sa banwaan. Bulan, taga-bulan, wag na sarabay na magdaranunan. Pag-obra, pagkasarayuan, kasimbagan, bulong sa mga problemang pangbanwaan. Bulan, taga-bulan, sumabay na sa iwagsan katawuhan. Pag-obra, pagkasararo, maaabot kauswagan, katangkiluhan namin na mauot. Orgulyo niya to, asin kaunrahan. Ikaw, ako, kita, entero, taga-bulan. Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahimpupuwid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan.
Tigasang taglay sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalaw. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosare. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong pansamantalang makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po sina Brother Rimar, Brother Angelo, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa lahat ng naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at maging dyan po sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa pakikinig, amen, ng mga salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran, amen, dito po sa United Pentecostal Church Bulan, dyan po sa UPC Magsaysay, ang mga kapatiran po natin dyan, good morning po sa inyo. Nawa magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, UPC Iquirino, pagpalain po kayo ng Panginoon, pagbati po sa inyong lahat. At nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Maging ang ating mga kapatiran dito po sa UPC Santa Remedios sa sentro ng Bulan. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. At sa lahat ng mga Bible studies, amen, sa lahat po ng mga departmental leaders, sa lahat po ng elders dito po sa UPC Bulan, pagbati po at pagbibigay galang sa inyong lahat. Amen. Sa mga cell group leaders, sa mga Bible study teachers, amen, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Maraming salamat po sa inyong pagpapagamit sa ating Panginoon. Tunay nga na sa ating pagkakaisa, sa ating pagtutulungan, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, marami po ang naaabot at marami po ang atin pong nababahaginan ng salita ng ating Panginoon. And wag po natin kalimutan that your labor is not in vain in the Lord. Kaya ang Panginoon po ang magpala sa inyo. Amen. At sa inyo pong buong pamilya. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran sa United Pentecostal Church Matnog. Amen. Pinangasiwaan din po ng inyong abang lingkod. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Manorabi Church. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging ang mga kapatiran po natin sa Hinablan Oriental, good morning po sa inyo. Sa atin pong mga bagong mga kapatiran dyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare, at sa kanya pong may bahay, Pastora Maricar. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa kanila pong dalawang anak, si Angel at si Zoe. Good morning po sa inyo. Amen. Ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagbibiyahe at ang proteksyon at biyaya ng Diyos ay sumainyo po. Pagbati din po sa atin pong mga tagapakinig, lalo na, amen, sa atin pong mga masugid na taga-subaybay sa kanila pong mga radio, na madaling araw pa lang ay talagang nariyan na po ang kanilang pag-aabang sa atin pong programa. Alas 5 ng madaling araw habang sila po ay nag-aasikaso, mga kapatid, sa kanila pong mga sariling gampanin, kanya-kanyang mga responsibilidad sa buhay. Bago sila dumako, amen, ay talagang naglalaan ng panahon para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at nais nyo pong magpadala ng prayer request, amen, sa inyong lingkod, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967
0917-364-7164. Yan po ang aking contact number. At kung nais nyo pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong tahanan, mga kapatid, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon, sapagkat napakahalaga po na atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ang nagtuturo sa atin at maghahatid sa atin patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Santa Remedios. Good morning po. Mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Lahong, good morning. At maging sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers sa Facebook page ng New Gen FM. Amen. At sa Facebook page ng UPC Matnog. Good morning. Thank you so much for watching. Sister Angelita Ligoro, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyo pong buong pamilya. Maging kay Brother Bernardo Matilde Sidugen, good morning din po sir. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister April Santos, good morning. A blessed Tuesday. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And Sister Jane Ioy, good morning po. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Sister Mary Grace Gamuyaw, good morning. Salamat po sa inyong panunood sa atin pong programa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Maging kay Sister Christy Disoyo, good morning po. Amen. At pagbati din po sa inyong apo, si Ellie, good morning. Amen. And Brother Marvin Santos, good morning. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, kapatid, dyan po sa UPC Bulan. And also Sister Sinaida Doctolero, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. And ang inyong buong pamilya, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, good morning po dyan sa Barangay Lahong. Pagbati din po kay na Brother Edmond at sa inyo pong buong pamilya. Pag-ingatan po kayo ng Panginoon at pagpalain. Sister GM Ulitan, good morning po. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsubaybay. And also Sister Andy Orozco, Brother Andy Orozco, sorry. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. And Sister Divine Espela Guyal, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa UPC Magsaysay. Amen. And ganoon din po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Amen. Sterlita Sultan, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Sister Josie Granado Bagaw, ang akin pong kaibigan, kapatid sa pananampalataya, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. At ang inyo pong buong pamilya ay pagpalain din ng Panginoon. Sister Rose San Juan Pauyo, good morning. Thank you so much for watching from UPC Piuduran. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At ang mga kapatiran natin dyan sa Piuduran, UPC Piuduran, at ang atin pong kaibigang pastor dyan, Pastor Jenny Boy Lagbo, at sa kanya pong may bahay, Sister Julie. Amen. Suportahan po natin ang ating pong pastor dyan at tulungan natin sa pananalangin at sa pag-aakay ng mga tao papalapit sa atin pong Panginoon. Praise God. Amen. At by this time, binabati din po natin ang aking pong may bahay. Yan, Sister Charlotte Generalo. Pagpalain ka ng Panginoon, ang aking pong butihing may bahay. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran at sa lahat ng atin pong mga tagapakinig sa radio. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much for listening and thank you so much for watching. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan ito po ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Simulan po natin ang atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng ating panalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Samahan niyo po kami at sabayan sa pananalangin. Amen.
Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ka, Panginoon, sa amin pong buhay. Salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin, na sa kabila ng amin pong mga gampanin, naglalaan po kami ng oras at panahon para pakinggan ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa puso na mayroong mithiin na pakinggan at pagka nasain ang amin pong pakikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang aming mga tagapakinig, ang aming mga taga-subaybay, tagapanood, at patuloy mo po silang i-bless at kitagpuin ang kanilang mga pangangailangan. We declare, Lord, we declare healing sa may mga karamdaman. I declare blessing sa mga nakakaranas ng kagipitan. I declare hope sa mga nawawalan ng pag-asa. And also, we declare peace sa lahat ng mga taong nakakaranas ng kagulumihanan, stress, anxiety, depression. Panginoon, hindi po biro ang mga ganitong sitwasyon. We pray, Lord, na patuloy mo po silang akayin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Samahan po kami, Panginoong Hesus, sa amin pong pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Brother Oli Serapin Akiwo, good morning. Amen. Praise God. Thank you so much for being with us. Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, pwede nyo po kaming sabayan dito po sa aklat ng Lucas. Amen. In the book of Luke chapter 24, verse 47 up to verse 48, pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi sa mga bagay na ito. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Talakayin natin, mga kapatid, ang ilan sa mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Ang tanong niya, Pastor, ano po ba ang tamang aral na dapat paniwalaan patungkol sa kaligtasan? Napakagandang katanungan, mga kapatid, very interested na tanong na kung saan sa ating pag-aaral na sa pamagitan nito, mga kapatid, ay mabibigyan tayo ng Panginoon ng kasagutan, sapagkat ang Panginoon, interesado po ang Diyos sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Kagaya po ng nagtanong sa atin sa bagay na ito, ano ba, Pastor, ang dapat kong paniwalaan? Anong klaseng aral ang dapat kong paniwalaan kapag pinag-uusapan ang kaligtasan? Hindi lingid po sa atin pong mga kaalaman, mga kapatid, na ang tayo po, mga kapatid, ay dalawa ang patutunguhan pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Kung hindi langit, impyerno. Kaya mainam po na malaman natin ano ba ang katotohanan o ang totoo na dapat paniwalaan pagdating sa usaping kaligtasan. Ito ba, Pastor, ay papasok ako sa ganitong samahan sapagkat sinasabi nila na silang totoo? Papasok ba ako, Pastor, doon o aanib ba ako, Pastor, sa ganitong samahan sapagkat sinasabi nila na sila lang ang maliligtas at ang iba naman sila ay binigyan ng Diyos ng mga sugo o lingkod para ipangaral ang totoo. Meron namang iba na mayroong propeta na talagang ginamit ng Diyos anya, di umano, na para mangaral ng totoo. So ano ba ang kailangan nating tandaan pagdating sa usaping kaligtasan, kung ano ba ang susundin natin? Kasi sa dami po ng relihiyon sa Pilipinas, mga kapatid, hindi na po namin yan dadagdagan. Isa lang pong sigurado yan, hindi po kami magdadagdag ng relihiyon sa tao. Ang dami na pong relihiyon, mga kapatid. Pero in reality, hindi naman nababago ng relihiyon ang buhay ng tao. Sa dami ng sekta at denominasyon sa Pilipinas, huwag na nating pag-usapan ng sekta, huwag na nating pag-usapan ang relihiyon.
Huwag na nating pag-usapan ang denominasyon. Pag-usapan natin ngayon ang ating Panginoong Hesukristo. So sa usaping kaligtasan, hindi natin natin dito pag-uusapan kung anong taon at anong petsa na itatag ang isang samahan. Hindi po ganoon, mga kapatid. Sapagat ang sabi ng Biblia, sa binasa natin, amen, kung atin pong titingnan muli, Brother Raymar, makikisuyo po ako muli sa Luke chapter 24 verse 27. Kung atin pong titingnan, babasahin natin muli, mga kapatid. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Iyan, mga kapatid. At ang sabi doon sa verse 48, kayo'y mga saksi ko. Mga kapatid, ang kausap nito ng Panginoon ay ang mga alagad. Mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, magbuhat sa Jerusalem. Doon po, mga kapatid, magmumula ang totoong pangangaral na dapat nating sampalatayanan pagdating sa kaligtasan. Ang sabi doon, ipangangaral, hindi pala si Kristo ang salita dyan, ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi, mga kapatid, amen, magbuhat sa Jerusalem. Sa Jerusalem po, doon natin hahanapin o aalamin kung ano ang naipangaral. Mga kapatid, doon natin aalamin kung ano ang naipangaral pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, na dapat sampalatayanan ng isang tao, dapat paniwalaan at sundin ng isang tao pagdating sa usaping kaligtasan. Kaya kung naghahangad tayo ng kaligtasan, isa lang ang kailangan nating tandaan, mga kapatid. Kailangan alamin natin kung saan nagmula o kung saan nagsimula ang pangangaral ng kaligtasan. Sabi sa Biblia, magbuhat sa Jerusalem. Ngayon, dahil doon sa Jerusalem magmumula ang pangangaral na patungkol sa kaligtasan, amen, ang unang tanong, sino ang nangaral o sino ang binigyang authority ng Diyos para mangaral mula sa Jerusalem? Mga kapatid, kasi hindi pa naman tayo buhay noon. Ngayon lang naman tayo, mga kapatid. Amen. Kaya yung mga, kahit pa sabihin natin na, kahit pa sabihin ng mga sect at denomination ngayon, mga leaders ng mga sect at denomination ngayon, iba't ibang klaseng denomination, hindi po, mga kapatid, kahit na itatag pa ang inyong samahan ng 1800s, 17th century, hindi pa rin yan, mga kapatid. Kasi kapag kahit anumang aral na hindi mula sa Jerusalem, hindi po yan dapat paniwalaan. Dahil ang sabi ng Biblia, magmumula sa Jerusalem ang pangangaral, mga kapatid. Ang tanong, sino ang binigyan ng Diyos ng authority para mangaral? Sino ang binigyan ng Diyos ng tawag dito, otoridad, amen, para ipangaral ang totoong aral patungkol sa kaligtasan mula sa Jerusalem? Tingnan natin dito sa Lucas 6:13. Pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas 6:13. Amen. At nang araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Amen. So, ang Panginoong Jesucristo naghirang ng 12 alagad na tinawag niyang mga apostol. So, ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, amen, nagministry sa lupa, mga kapatid, at tumawag siya, naghirang siya ng 12 mga alagad, at ang tawag niya ay apostol. So yung mga apostol na yon, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin na mabuti. Tinuruan ng Panginoon. Ang 12 disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, personal po na kinakausap ng Panginoong Jesucristo, nakikita nila ang Panginoong Jesucristo,
at personal nilang naririnig ang sinasabi ni Kristo. Mga kapatid, amen. Personal na mentoring ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang disciple, mga kapatid, yung mga apostol. Mga kapatid, hands-on ang Panginoon doon sa kanyang mga alagad sa pagtuturo, kung paano ang gagawin, kung paano magtuturo. Mga kapatid, lahat yon ginawa ng atin pong Panginoong Jesucristo. Talagang minentor sila ng atin pong Panginoon. Personal na nakakausap ng atin pong Panginoon. Kaya kung meron man tayong dapat paniwalaan, walang iba kundi yung personal na kinausap ng Diyos. Hindi yung tao na magsasabi na kinausap niya ako ng Diyos sa ganitong masukan na kabundukan, kinausap ako ng isang anghel. Anghel yon, hindi man Diyos. So mga kapatid, ang mga apostol, personal nilang na-encounter ang Panginoon at personal nilang nakakausap, naririnig, nakita ng kanilang mga mata, narinig ng kanilang mga tenga, nahawakan ng kanilang mga kamay ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Kaya, mga kapatid, masasabi natin na lahat ng sasabihin ng mga apostol, totoo yon. So, ano ang bilin ng Panginoong Jesucristo nung na-mentor niya na ang mga apostol? Nung natapos niya na maturuan ng mga apostol? Mga kapatid, amen, praise God. Ano ang bilin ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol? Marcos 16:15, pakinggan natin ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Mga apostol po, mga kapatid, ang binigyan ng Panginoong Jesucristo ng authority na ipangaral sa panahon na yon, mga kapatid. Amen. Ngayon, praise God, dahil ang mga apostol ang binigyan ng Diyos ng authority para mangaral, mga kapatid, ang tanong, anong aral ang ipinangaral ng mga apostol mula sa Jerusalem tungkol sa kung paano maligtas? Mga kapatid, amen. Ang pinag-uusapan po natin dito, kagaya ng tanong ng atin pong kaibigan, na ano ba ang aral ang dapat kong paniwalaan pagdating sa kaligtasan? Ang aral ba ng ganitong samahan na sila lang ang maliligtas? Ang aral ba ng ganito? Mga kapatid, amen. Ang aral na dapat nating paniwalaan at tanggapin sa atin pong buhay, kung paano maligtas, ang aral ng mga apostol. Ang tanong, anong aral ang ipinangaral sa Jerusalem ng mga apostol tungkol sa kung paano maligtas? Tingnan natin po mga kapatid ang Roma 15:19. Pakinggan natin mga kapatid. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, anupat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Ang ipinangaral, mga kapatid, ng mga apostol, praise God, ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung ebanghelyo ng sino mang tao. Mga kapatid, ang ipinangaral po nung panahon na yon mula sa Jerusalem, kasi makikita natin sa talata na binasa ni Brother Angelo, mula sa Jerusalem. Kaya sa Jerusalem talaga, doon natin hanapin kung anong klaseng aral ang ipinangaral doon. Kasi doon tayo mag-a-adapt. I-a-adapt natin yung aral na mula doon sa Jerusalem na ipinangaral kasi nandoon po ang original. Wala man sa atin ang original kasi tayo po ay hintil. Mga kapatid, amen. At saka hindi tayo ang first-hand information na binigay ng Panginoon. Ang meron pong first-hand information ay ang mga apostol. Tayo mga kapatid, amen, nakarinig na lang tayo. Kaya ang dapat natin gawin ay kung ano, aalamin natin ang original na ipinangaral doon sa Jerusalem sa pamamagitan ng mga apostol. At ang sabi ni Apostol Pablo, Ebanghelyo ni Kristo ang kanyang ipinangaral, ang kanilang ipinahayag mula sa Jerusalem hanggang sa palibot-libot at hanggang ngayon, mga kapatid, amen, nakaabot sa atin. Si Apostol Pablo po, mga kapatid at mga kaibigan, tinawag siyang ebanghelista kasi siya po, mga kapatid, ang nakarating dito sa Asya.
nilibot marami pong lugar ang napuntahan ni Apostol Pablo upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Wala pong dalang ibang aral si Apostol Pablo at ang mga alagad. Ebanghelyo lamang po ni Kristo yon, mga kapatid. Ngayon, anong klaseng ebanghelyo ngayon ito na tinutukoy ni Apostol Pablo at ang mga alagad, mga kapatid? Anong klaseng ebanghelyo ito? Ebanghelyo ba ng sino man? Tingnan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo muli sa unang Korinto 15, 3 hanggang 4. Pakinggan natin ang sinasabi. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. So, yung ebanghelyo, mga kapatid, na tinutukoy ni Apostol Pablo na kanyang ipinangangaral, walang iba kundi yung ginawa ni Kristo para tubusin ang tao. May kinalaman po yan sa kaligtasan natin. Mamaya madadaanan natin yan. So, yung ebanghelyo na tinutukoy ng mga alagad, walang iba kundi na kanilang ipinangangaral, walang iba kundi yung ginawa ni Kristo para tubusin ang lahat ng mga tao. Ano yon, mga kapatid? Inako niya ang kasalanan natin. Hinampas siya, mga kapatid. Amen. Lahat ng parusa na dapat ay para sa atin, inako ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At bilang pantubos yung kanyang laman, gumawa siya, mga kapatid. Amen. At yun ang namatay bilang handog once and for all sa kasalanan ng tao. Hindi para takpan ang kasalanan, kundi para alisin ang kasalanan. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, ang paghahandog na ginagawa ng mga Israelita doon para ang kanilang mga kasalanan ay matakpan, walang iba kundi ang dugo ng hayop. Natakpan lang ang kasalanan. Pero nandyan pa rin ang kasalanan, natatakpan lang. Pero ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, yung kanyang ginawa, mga kapatid, tinubos niya. Hindi niya tinakpan ang kasalanan, inalis niya ang kasalanan. Mga kapatid, at yun ang dapat nating sampalatayanan. Mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo, yung ginawa ni Kristo, mga kapatid, nung siya po ay nagkatawang tao. Hindi po yung ginawa ng sino mang nagkiklaim na propeta o kaya sugo. Hindi yun ang dapat nating sampalatayanan. Mga kapatid, upang magtamo tayo ng kaligtasan, ang dapat nating sampalatayanan ay yung ginawa ni Kristo para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Hindi ang ginawa ng sino mang tao na kahit siya nga rin ay nangangailangan ng kaligtasan ito. Wala pong taong pwedeng mag-claim na siya po ay sugo o sino man. Sapagkat wala na po tayong mababasa sa Biblia na may darating pang sugo, may darating pang propeta, may darating pang ano pa mang magkiklaim na kung ano man ang claim niya. Hindi po ganun. Wala pong sinabi ang mga apostol. At kahit si Kristo, wala po sinabi si Kristo, Brother Raymar, Badangilo, walang sinabi si Kristo na magkakaroon ng huling sugo, huling propeta, huling anuman, mga kapatid. Ang sinabi ni Kristo doon, magkakaroon ng mga bulaang propeta. Bulaang mga ngaral po ang sinabi ni Kristo. Wala pong sinabi doon na totoong sugo ang darating, totoong propetang darating. Ang sinabi ni Kristo doon, magkakaroon, sa huling araw, magkakaroon ng mga bulaang mga ngaral, bulaang sugo, bulaang propeta. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ano po ang ginawa dito, mga kapatid, sa Ebanghelyo na dala-dala ng mga apostol? Basahin natin ang Marcos 16. Amen. Dito po sa 15 hanggang 16, mga kapatid. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, ito ang ginawa ng mga apostol. Ipinangaral ang ebanghelyo. Bakit? Kasi bago pa nila ito ipinangaral, may utos na ang Panginoong Jesucristo sa kanila.
Ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, magsiyaong kayo sa buong sanglibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Ang inutos po ng Diyos sa mga apostol na ipangaral, ebanghelyo. Mga kapatid, ebanghelyo po ang ipinangaral ng mga apostol. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Makikita natin dito mga kapatid, ang response ng inutusan at yung response nung makakapakinig doon sa inutusan, Brother Rima. Ang utos ng Panginoon sa mga alagad, ipangaral ang ebanghelyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pagkatapos yung ipangaral, ang sino mang manampalataya at magpabautismo, maliligtas. Ibig sabihin, dito natin makikita na mayroon ng paunang sabi ang Panginoong Jesucristo sa mga taong magre-response o tutugon sa anumang ipangangaral na ebanghelyo ng mga alagad. Ibig sabihin, mayroon ng unang sinabi ang Panginoong Hesus. May pangako na ang Panginoong Hesus. Hindi pa yun ipinangangaral, ha? Hindi pa ipinangangaral ang ebanghelyo. Inutos pa lang ng Panginoong Jesucristo, pero may paunang sabi na siya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Pero may kasunod. Kasi dalawa yun eh. Ang pangangaral ng ebanghelyo, dalawang klaseng response yan. Manampalataya o hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang manampalataya at magpabautismo, maliligtas. Pero ang hindi sumampalataya sa ebanghelyo, parurusahan. Kaya sa response natin, sa salita ng Diyos nating naririnig ngayon, dalawa lang. Pwede mong sampalatayanan o hindi. Pag sumampalataya ka at magpabautismo ka, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. Pero pag hindi, parurusahan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo po, mga kapatid at mga kaibigan. So yun po ang utos ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Amen. Na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang tanong, paano ngayon, mga kapatid, ginanap ng mga apostol yung utos ng Panginoong Jesucristo pagdating sa pagpapabautismo? Kasi ang sabi ng Panginoon, ipangaral ang ebanghelyo. At ang sabi ng Panginoon, ang sumampalataya at mabautismuhan. Hindi po sinabi ng Panginoon ang sumampalataya o mabautismuhan, maliligtas. Pag sinabing o, whether yes or no, pwedeng faith and baptism, mamimili ka sa dalawa. Pero dahil lang sinabi ng Panginoong Jesucristo ay at, ang sumampalataya at mabautismuhan, hindi ka pwedeng mamili dyan sa isa. Kasi may mga nangangaral na, Pastor, manampalataya na lang. Kasi ang sabi doon sa dulo, ang hindi sumampalataya, parurusahan. Kaya manampalataya na lang ako, hindi ako parurusahan. No. Hindi natin pwede, mga kapatid, i-disregard yung bautismo. Kasi si Kristo mismo ang nagsabi, mga kapatid at mga kaibigan, wag nating pilipitin sa mga nangangaral na hindi kailangan ng bautismo. Wag na natin pilipitin ang kasulatan. Sinabi na ni Kristo yan eh. Ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Hindi sinabi ni Kristo, ang sumampalataya o kaya magpabautismo, maliligtas. Kung o ang ginamit dito ni Kristo, mananampalataya lang ako. Hindi ko na kailangan makinig pa ng ibang aral o hindi ko na kailangan pang gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon ang sumasampalataya at mabautismuhan. Ito po ang response dapat ng tao ngayon pagdating sa ebanghelyo na ipinapangaral ng mga apostol. Kaya, i-a-adapt na lang natin ito, Brother Raymar. Gagayahin natin. Ngayon, paano sinunod ng mga alagad ang utos ng Panginoong Jesucristo pagdating sa pagbabautismo? Mga kapatid, kasi ang Matthew chapter 28 verse 19, doon po inutusan ng Panginoong Jesucristo. Dito po kasi mga kapatid sa Marcos 16:15, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo.
Pagdating po mga kapatid sa Mateo 28:19, sa dulo ng talata na yon, mga kapatid, amen, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, bautismuhan nyo sila. So ang Panginoong Jesucristo, hindi lang binigyan ng authority ang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo, kundi binigyan din sila ng authority na magbautismo sa sino mang sasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya, ang tanong, paano ngayon sinunod ng mga alagad ang utos ng Panginoong Jesucristo sa pagbabautismo mula sa Jerusalem? Dito natin makikita sa Acts chapter 2, verse 38, dito po, mga kapatid, unang ipinangaral ni Apostol Pedro kasama ang kanyang mga kapwa, mga alagad. Amen. Patungkol sa utos ni Kristo ng pagbabautismo. Kasi mga kapatid, kung babasahin natin ang Acts chapter 2, pagkatapos ng pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon sa upper room, bago sinabi ni Apostol Pablo na ang Acts chapter 2 verse 38, may nang basahin natin, Brother Rimar. Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, yan po ay utos, yan po ay response o pagganap ni Apostol Pedro sa utos ni Kristo. Siya po ang unang nangaral. Pero bago po yun sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, kung titingnan natin sa baba ng talata na yon, ipinangaral po ni Pedro ang Ebanghelyo. Sino yung Ebanghelyo? Anong Ebanghelyo na yon ni Kristo? Yung ginawa ni Kristo para tubusin ang tao. Mga kapatid. Kaya pagkatapos na inaipangaral ang Ebanghelyo, dito na ngayon sinabi ni Apostol Pedro. Kasi nagtanong dito sa verse 37, nagtanong yung mga nakinig kasi nasaktan ang kanilang puso sa napakinggan nila tungkol sa kung ano ang ginawa nila kay Kristo at kung ano ang ginawa ni Kristo para tubusin ang tao. Ngayon, nasaktan ang kanilang puso. Ang sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid at mga kaibigan, utos po ito, mga kapatid. Ito po ay pagganap ng mga apostol sa utos ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo at magbautismo. Bautismuhan ang sino mang sasampalataya sa Ebanghelyo na kanilang ipinangaral, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, amen, wala pong ipinakilala na sekta, wala pong ipinakilala na denominasyon, wala pong ipinakilala na relihiyon ang mga apostol pagdating sa usaping kaligtasan at paglilingkod. Kaya hindi po tama na sasabihin ng sino mang tao na umanib ka sa amin, sumama ka sa amin kasi kami lang ang maliligtas. Ang wala sa amin, hindi kayo maliligtas, impyerno kayo. Hindi po, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sarilinin ang langit. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga tao na para bang nabili mo ang langit, na kayo lang ang maliligtas, kami hindi. O kami ang maliligtas, kayo hindi. No, mga kapatid. Amen. Wala tayong authority na sabihin yon dahil hindi po tayo ang original na inutusan. Hindi tayo ang first-hand information. Sa katunayan, wala pong sinabi ang mga apostol, mga kapatid, ng relihiyon. Amen. Kaya pakinggan natin ang Romans chapter 1 verse 16. Amen. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ang tao? Yan ba ay relihiyon na ipinapakilala ng mga tao ngayon? O yung Ebanghelyo ni Kristo na ipinapangaral mula noon? Pakinggan natin. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Amen. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Praise God. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya ay, ano yung Brother Angelo? Ebanghelyo. Ebanghelyo. Hindi yung relihiyon, sekta at denominasyon. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat, take note,
Kapag ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya ay ang Ebanghelyo. Kaya ang gagawin mo sa Ebanghelyo, sasampalatayanan mo. Paniniwalaan mo. Ang sasampalatayanan natin, hindi po ang aral ng sino mang taong magkiklaim na ako ay huling sugo, ako ay huling propeta, ako ay huling kinausap ng anghel. Nagpakita sa akin ng anghel ng Panginoon sa isang masukal na kabundukan, sa Mount Arayat, sa sa Mount Carmel, sa Taal, kahit anong mga kapatid claim ng mga tao. Hindi po yan, mga kapatid, valid na dapat nating paniwalaan, mga kapatid, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya ay ang Ebanghelyo ni Kristo. At yan po ang dahilan kung bakit Ebanghelyo ni Kristo ang ipinapangaral ng mga apostol. Mga kapatid, at kahit ang Biblia po sa New Testament, wala po tayong mababasa na may ipinakilala ang mga apostol na ibang relihiyon o sekta at denominasyon. Wala po silang ipinakilala sa tao, kundi Ebanghelyo lang ni Kristo ang kanilang ipinangangaral. Mga kapatid, si Kristo lang talaga ang sentro. Kasi sa panahon ngayon may mga nangangaral. Si Kristo ang kanilang front, pero kung uusisain mo yung aral, hindi naman talaga si Kristo. Yung leader nila, yung nagpakilalang huling propeta, nagpakilalang huling sugo, yun talaga yung sentro ng kanilang aral eh. Ginagawa lang front si Kristo. Mga kapatid, pero ang mga alagad, sabi nga ng Biblia, I must decrease, he must increase. So kahit ang mga apostol, hindi sila nangahas na sabihin na dakila sila, mga kapatid, kundi ang kanilang bukang bibig, ang kanilang sentro ng kanilang ipinangangaral, si Kristo lang, wala nang iba. Kaya sa United Pentecostal Church, mga kapatid, hindi namin ipinapangalandakan dito na ang United Pentecostal Church, mga kapatid, ay may kaligtasan, ang way of salvation. Hindi po. Ang ipinapangaral namin dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid, si Kristo na mismo ang nagsabi, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya kung nais natin magkaroon ng kaligtasan, kay Kristo tayo lumapit. Kay Kristo tayo sumunod, hindi sa propeta o huling sugo o huling propeta, kung sino man ang magpapakilala dyan. Hindi po siya ang dapat nating sampalatayanan. Mga kapatid, ang oras natin ay umiiksi. At papalapit na tayo doon, mga kapatid, sa pagtatapos natin. Nais kong, mga kapatid, bigyan natin ng pansin ang Galatia 1:8, mga kapatid, at ang unang Korinto 14:37. Basahin natin ang Galatia 1:8, mga kapatid. Pakinggan natin ang sinasabi ng kasulatan. Datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, sa inyo ay matakwil. Amen. Si Pablo po ang nagsabi niyan. Sabi ni Apostol Pablo, kahit anghel man ang bumaba galing sa langit at mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo kaysa sa aming ipinangaral sa inyo, itakwil. Ibig sabihin na Apostol Pablo, Brother Angelo, kapag mayroong nangaral na iba sa ipinangaral ng mga apostol, itakwil. Itakwil. Huwag pakinggan. Itakwil po ang term na ginamit ni Apostol Pablo dyan. Itakwil. Ibig sabihin, huwag mong tanggapin. Itakwil mo, huwag mong pakinggan, huwag mong i-entertain. Itakwil. Ang problema sa panahon ngayon, hindi nila itinakwil. Tinanggap at niyakap. Mga kapatid. Amen. Anumang klaseng aral o anumang klaseng claim na hindi sinasang-ayunan ng mga aral ng mga apostol, itakwil po ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, ganun siya po kahigpit. Ganun siya ka-confident na sabihin na yung aral nila, yun ang dapat sampalatayanan ng tao, sapagkat naniniwala po ako, mga kapatid, na ang utos o ang aral o ang sulat ng mga apostol, mga kapatid, yan po ay utos ng Panginoon. Basahin natin ang unang Korinto 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu,
ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Amen. Lahat ng sinulat ng mga apostol, yan po ay utos ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, kaya ganun katapang si Apostol Pablo, ka-confident na sabihin, itakwil nyo lahat ng mga aral na maririnig nyo na hindi namin ipinangaral sa inyo. Kaya kung meron kayong naririnig na aral na hindi aral ng mga apostol, taliwas sa aral ng mga apostol, itakwil nyo yan. Mga kapatid, itakwil natin. Sapagkat hindi po yan ang kalulugdan ng Panginoon. So, mga kapatid, ang binigyan ng Diyos ng authority para mangaral ng Ebanghelyo sa panahon na yon, ang mga apostol. At ano ang ipinangaral nila? Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung Ebanghelyo na yon? Yung ginawa ni Kristo, mga kapatid, para tubusin ang tao. Siya'y namatay, nabuhay, inilibing at nabuhay. Ganon din ang gagawin natin. Kailangan nating mamatay sa kasalanan. Mga kapatid, kailangan natin ilibing sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Amen. At kailangan nating tanggapin ang banal na Espiritu kasi yun ang atin muling pagkabuhay. Isa spiritual, mga kapatid, na usapin. Amen. So, ang bubuhay sa atin, ang Espiritu ng Panginoon, kapag natanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, siya ang magpapalakas sa atin, siya ang bubuhay sa ating pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Kaya kapatid at kaibigan, doon po sa nagtanong, Ebanghelyo po ni Kristo ang dapat nating paniwalaan at ang dapat nating sampalatayanan upang tayo magtamo ng kaligtasan. Hindi po aral ng sino mang tao. Mga kapatid, hindi po aral ng sino mang nagkiklaim na propeta o sugo. Hindi po yun ang dapat nating paniwalaan. Wala pong, ito mga kapatid, bago tayo magtapos, bago tayo manalangin, sa mga nakikinig po ngayon, bigyan nyo po ako ng talata. Ang aking cellphone number 0967-364-7164, 0967-364-7164. Bigyan nyo po ako, maghanap po kayo sa Biblia ng kahit isang talata na mayroong sinabi si Kristo at ang mga alagad na magkakaroon ng huling propeta, huling sugo sa Biblia, sa huling panahon. Bigyan nyo po ako kahit sa Old Testament na magkakaroon ng huling sugo sa huling araw, huling propeta sa huling araw. Bigyan nyo po ako ng isang talata na mayroong ipinangaral ang mga apostol at maging ang Panginoong Jesucristo na sa huling araw magkakaroon ng huling propeta at huling sugo. Kasi ang alam ko po na ipinangaral at sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, sa huling araw maraming magsisilitaw na mga bulaang mangangaral at bulaang propeta. Take note, hindi po kami kabilang doon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo manalangin mga kapatid, sa atin pong Panginoon, sa atin pong pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan patuloy mo kaming dinadala, Panginoon, sa katotohanan at tamang aral na dapat naming sampalatayanan upang kami ay magtamo ng kaligtasan. Walang iba kundi ang iyong Ebanghelyo, ang iyong ginawa upang kami tubusin sa aming mga kasalanan at ang amin pong response sa Ebanghelyo na iyo pong ipinangaral sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga tagapakinig. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan, ang kanilang mga kamalayan sa mga espiritual na bagay, at patuloy mo pong hipuin at kausapin ang kanilang mga puso. Akayin po sila sa kanilang patungkol sa paglilingkod sa iyo. Lord Jesus, magpahayag ka po at magpakilala sa amin pong mga taga-subaybay. Masakit man ang katotohanan, pero kailangan tanggapin sapagkat dito kami magkakaroon ng tunay na kalayaan. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa paglalaan ng oras at panahon sa salita ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, praise God sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nanood. Hindi ko man po kayo maisa-isa na mabati ngayon sapagkat ang oras natin ay lagpas na. Muli ako po ang lingkod, Pastor Alfred Dineralo ng UPC Matnog. Sa pangalan po ng atin pong Pastor Randy Rosare. Kasama ko po si Brother Raymar, si Brad Angelo sa Bible reading. Thank you so much. At sa atin pong technical side, Paring Box, maraming salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Mga kapatid at mga kaibigan, huwag po nating kakalimutan, huwag po nating isasantabi. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang ebanghelyo lamang po niya ang dapat nating sampalatayanan at paniwalaan, hindi ebanghelyo ng sinuman. Maraming salamat po. God bless everyone. Sa landas ng